teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. And as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
Good morning, Jesus! Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid at binabati ko pong muli ang mga nakasubaybay po ngayon sa North, East, West, and South. Saan ka ba ngayon ministry naka-assign? Naka-assign ako ngayon, Minister Jerry, sa reliever lang ako sa Bulacan. Ayan. At binabati ko mga taga Bulacan, at lahat ng mga prayer meetings po natin sa Bulacan at binabati ko rin, Minister Jerry, next Wednesday, sila naman ngayon ang mag-anniversary. Yes. Happy anniversary, Bulacan! Good morning po sa inyong lahat, mga kapatid. Good morning, Jesus. At binabati ko rin po yung mga prayer meeting ko dyan sa Mendes Outreach. Ng mga coordinators po natin dyan. Si Sister Ruby, si Sister Marisa, si Sister Auring, Brother Mondo, mga kamanggagawa natin dyan. At si Brother Maha, Brother Winnie, at mga Borjas family and Bacanis family, no Angkaya, sa Amadeo, sa Rosilio, Sister Janet, Brother Jojo na nasa abroad, Brother Jim na nasa barko rin, pati si Brother Jojo, at dyan kay Brother Melvin, Mami Angel, at si Sister Carmelite, ng mga prayer meeting po natin dyan, Sister Lilia, Sister Lorna Pei. Good morning po sa inyong lahat dyan sa outreach natin sa Mendes. At ang prayer meeting dito sa Metro Manila po. Dyan ako naka-assign sa Marcelo and Mahogany. Dyan po kila Sister Lisa, Sister Ami, Sister Susan, at sa mga kasama natin dyan. Maging sa Mahogany, Sister Eloy, Sister Tess, Sister Sol, at iba pa natin mga kapatid. Good morning po sa inyong lahat. Minister, kanta muna tayo. Sige. God loves me, yes I know. God loves me, yes I know. God loves me, yes I know. I know. One more time. God loves me, yes I know. God loves me, yes I know. God loves me, yes I know. I know. For God so loved the world that He gave His only Son. God loves me, yes I know. I know. Tagalog. Mahal ako ng Diyos, yan ang totoo. Mahal ako ng Diyos, yan ang totoo. Mahal ako ng Diyos, yan ang totoo. Ang buhay niya ibinigay sa akin. Mahal ako ng Diyos, yan ang totoo. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. We will pray. Lord, salamat po sa muling umaga na ipinagkaloob po ninyo sa amin. Salamat sa bagong araw, sa bagong buhay, sa bagong biyaya ang tatanggapin namin sa araw na ito. Salamat po sa lahat ng pagpapala po, materially, financially, good health, Lord. Salamat po sa mga mahal namin sa buhay. Salamat sa pagkain, inumin, at salamat sa protection, guidance, Lord. Talagang napakasarap mabuhay na lagi po namin kayong kasama. Kaya sa umagang ito, muli, nandito po kami ni Minister Ray. Inaamin po namin ang aming kawalan. Pangunahan niyo po kami. Magbigay po kayo ng karunungan, kapahayagan, wisdom, especially, Lord, ang double portion of your anointing. Muli, lahat ng papuri, pasasalamat ay ibinabalik po namin sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen. 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 Minister Ray, nung ating memory verse of the week, pakibasa naman. Ayan. Ang memory verse of the week ay matatagpuan po natin sa Revelations 1 verse 3. Blessed is he who reads
and those who hear the words of this prophecy and keep those things which are written in it. For the time is near. O, sa Tagalog naman, tingnan kaya natin. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng propesiya at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito, sapagkat ang panahon ay malapit na. Revelation chapter 1 verse 3. Yan po ang ating memory verse of the week. Good morning po ulit mga kapatid. Ngayon po sa umagang ito, glory to God, at binigyan po ulit tayo ng pagkakataon para makapagbahagi ng kanyang mga salita. At alam po naman, sabi nga sa salita ng Diyos, man cannot live on bread alone, but needs every word that God speak. At sabi rin sa Word of God, study the Word day and night. Kaya, glory to God sa opportunity na tayong lahat ay mag-aaral po ng salita ng Diyos. So, hinihikayat ko po kayo, ng mga kapatid natin dyan na nanonood, all ears, Lord, ibigay niyo po sa kanila, Lord, at nung puso at isip ay kayo po ang kumuusap sa kanila. Minister Ray, basahin mo natin yung sa nung ating pag-aaralan po. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 20 to 23. 2 Timothy. Okay. Sige Yung po. ating pinaka-text. Ayan. Babasahin ko po, mga kapatid. Sa isang malaking bahay, may iba't ibang uri ng kasangkapan. May yari sa ginto o pilak, at mayroon namang yari sa kahoy o putik. May ginagamit para sa mga tanging okasyon at mayroon namang pang-araw-araw. Ang sinumang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi. Malinis at karapat-dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. Kaya nga, iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan. Sa halip ay pagsikapan mong maging matuwid, tapat, mapagmahal, at mapayapa kasama ng mga taong may pusong malinis na tumatawag sa Panginoon. Iwasan mo ang mga hangal at walang kabuluhang pakikipagtalo, sapagkat alam mo namang nauuwi lamang iyan sa mga pag-aaway. Ang salita po ng Diyos. So, itutuloy po natin ang ating mga pag-aaral. Ang title nga nito ay Ang Mabuting Kawal ni Kristo Jesus. Si Timothy po ay batang kamanggagawa ni Saint Paul. Ngayon, bilang isang kabataan, siyempre kinakailangan po ng gabay. Kasi si Saint Paul po, si San Pablo po ang nagtitrain siya po ang nagtrain kay Timoteo. Pero bago tayo magpatuloy, basahin mo natin yung panimula ng sulat ni San Pablo kay Timoteo sa pangalawang Timoteo. Ano ba yung nakasaad sa panimula ng sulat ni San Pablo? Bago po natin talakayin nung verse 20 to 23. Minister Ray. Ayan, sige po. Babasahin ko po, mga kapatid. Ang ikalawang sulat ni Pablo kay Timoteo ay payo sa isang nakababatang kamanggagawa. Katatagan ang pangunahing paksa nito. Pinapayuhan ni Pablo si Timoteo at pinapalakas ang loob nito upang magpatuloy sa matapat na pagsaksi para kay Hesukristo at matatag na panghawakan ang turo ng banal na kasulatan. Ipinapayo rin niyang gampanan ni Timoteo ang kanyang tungkulin bilang guro at tagapagpahayag ng maganda sa kabila ng may kahirapan at mga pagsalungat sa kanya ng mga tao. May babala rin siya
kay Timoteo tungkol sa mga walang kabuluhang pakikipagtalo na walang ibubungang mabuti. Sa halip, nagpapahamak sa lahat ng mga ito. Si Timoteo ay pinapaalalahanan ni Pablo na siya man ay dapat maging magandang halimbawa sa pananampalataya, pag-ibig at pagtitiis, maging sa gitna ng paghihirap. Purihin ang Diyos, mga kapatid. So, nandun po ang warning, encouragement, admonition ni Saint Paul kay Timothy. Dahil si Timoteo po ay batang kamanggagawa ni San Pablo. Kaya, ang totoo po niyan, sa ating pong buhay ngayon, na marami tayong na-encounter sa ating pagiging Kristiyano. Kaya nga, mabuting kawal ni Kristo Jesus. Yun po ang pinaka-objective ng title, nung pinaka-title na itong binasa natin. Maging mabuting kawal ni Kristo Jesus in spite of nandyan ang mga sumasalungat, nandyan na binabaluktot nilang salita ng Diyos, nandyan ang persecution, nandyan ang mga false prophet, false teacher. Kaya dapat na nung salita ng Diyos ng ating Panginoon sa Kristo, sabi diyan, maging matatag at panindigan natin at panghawakan natin at ituro ang salita ng ating Panginoon. So ngayon, Minister Ray, ano ba ang iyong nakuha doon sa binasa natin sa verse 20 to 23 sa ikalawang Timoteo? Saan ka ba ngayon, anong nakuha mong verse dyan? Yan, oo. Thank you, Lord, sa isang opportunity po, mga kapatid. Dito, Minister Jerry, sa verse 22. Kasi sabi dito, kaya nga, iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan. Yan. Tapos, sa halip ay pagsikapan mong maging matuwid, tapat, mapagmahal, at mapayapa, kasama ng mga taong may pusong malinis na tumatawag sa Panginoon. Ayan po, Minister Jerry, ang tumimo sa akin dito. Kaya nga, mga kapatid, bilang isang mabuting kawal po ng ating Panginoon, dito po may mga lesson po tayo na paalala para sa atin bilang isang soldiers of Christ. Ay may 7 bagay na sinabi dyan. Unahin ko yung sinabing, iwasan mo ang hilig ng kabataan. So bakit kaya number 1, bilang isang mabuting kawal ni Lord, ay wag daw po tayo, iwasan daw po natin yung sabi dito yung hilig ng kabataan. So ano po ba kapag siyempre alam naman natin pagkabataan, di po ba? Wala pang direksyon. Mapusok. Kung ano ang naiisip, talagang gagawin nila. O, ganun din Saka ako nung tinatawag na curiosity. Yun, lahat curious yan. Kaya nga po, ano po ba ang meron sa kabataan? Una, sabi dyan, disobedience. Ayan. Ano pa? Rebellion. Ang mga hilig ng kabataan. Kaya nga po, tayo bilang isang lingkod ng Diyos, pinaiiwas po tayo dito. No po? Ano pa? Sabi dyan, kasi pag sinabing disobedience, una, yung disobey saan? Sa kanilang mga magulang. Yan. Ano pa? Pag sinabing rebellion, ano yan? Reject ang authority. Yes. Ano pa? Lying. Kasinungalingan. Dishonesty. Alam naman po natin ang lying is a sin. Ayan. Tapos ano pa? Sexual immorality. Ayan. Kaya nga pagdating ng sexual immorality, nandyan ang disease at death, no? Ano pa? Evil company. Masasamang kaibigan, no? Ano pa? Lalo na po yung mga technology natin ngayon. Ginagamit ng mga media, yan, mga cellphone po, nako. Talagang ang kabataan po ngayon, talagang babantayan po natin. Ano pa? Selfishness. Ayan. Ano pa? Worldly pleasure. So yan po yung sinasabing bilang isang mabuting kawal ng Diyos,
ay talagang iiwasan po natin ito. Kasi alam naman po natin yan, lahat po yan ay pagnanasa. So pag sinabing pagnanasa, sabi nga po, nandiyan ang lust of the eyes and evil fashion, masasamang pagnanasa. Kaya nga dun sa 1 John 2:16, sabi diyan ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at mga pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Evil fashion po yan. Yan po yung masamang pagnanasa. Romans 1:26, sabi diyan, dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mahalay na pagnanasa. Ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki ayon sa likas na kasamaan. Sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Kaya nga po, ano po ang sabi diyan sa Galatians 5:24? At ipinako na sa krus ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang laman at ang masasamang hilig nito. Ayan, kaya yan po yung sinasabing iwasan ang hilig ng kabataan. Dito po, sinabi bilang mabuting kawal, ito po yung dapat na makita sa atin. Dito po sa sabi diyan, maging matuwid. Ito po, pag sinabing matuwid, pinag-uutos po ito. Maging matuwid, sabi, kabutihan, righteousness. Ano pa, sa Ephesians 6:14, kaya't maging handa kayo, ibigkis ang inyong baywang, ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. So pag sinabing matuwid, tayo pong lahat bilang na kay Lord na, lingkod ng Diyos, sabi, makita sa atin ang kabanalan, kabutihan, kalinisan, paggawa ng mabuti, at pagsunod. Pangalawa po, ano po yung dapat makita sa atin? Sabi po dyan, yung sinasabing faith, pananampalataya po. Ayan. Pag sinabing pananampalataya, alam naman po natin sa 1 John 5:4, sapagkat napagtatagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. 2 Corinthians 5:7, sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Ayun po. Tapos yung panglimang, makikita po natin dyan bilang isang mabuting kawal ni Lord, sabi dyan yung spiritual love. Pag sinabing spiritual love, ito po yung preeminence. Preeminence of love, pag-ibig ang pangunahing katangian ng Diyos. Kaya sabi dyan sa 1 Corinthians 13:13, samantala nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa, pag-ibig, ngunit ang pinakadakila sa lahat ng ito ay pag-ibig. Kaya nga, sabi dyan sa Ephesians 3:17, naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain. Ano pa po ang makikita natin? Yung 6, pang-anim, yung peace. Sabi po, sabing peace, ito po dapat ang magkukultivate sa bawat mananampalataya. No? Sa 1 Corinthians 14:33, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Nga sinabi rin sa Ephesians 4:3, sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Kaya nga po sabi diyan, pag may peace tayo sa bawat kalipunan ng mananampalataya bilang lingkod ng Diyos, nandun yung quietness, nandun yung rest, nandun yung peace. Tapos kaya nga po, meron talagang alitan, di po ba? Kaya nga ano bang nagsasanhi ng alitan na ito? Kaya nga sabi diyan, ang alitan, sabi po diyan sa 1 Timothy 2:2, idalangin rin ninyo ang mga hari, makapangyarihan upang tayo'y makapamuhay ng himik, mapayapa, makadiyos at marangal. Kaya nga po, di po ba talagang, ano po ba ang sanhi ng
ng strife. Ano ba ang dahilan kung bakit? Kaya nga po, meron talagang puot, meron talagang pagmamalaki, meron talagang mapagbasag ulo, meron talagang palaaway, meron talagang galit, meron talagang foolish. Ibig sabihin, meron talaga pong gumagawa nito. Kaya nga, strife is forbidden. Kaya nga po, ipinagbabawal ni Lord yan. Hindi po dapat makita sa atin yan bilang soldier po ng ating Panginoon, bilang isang kalipunan ng mananampalataya, bilang isang naglilingkod kay Lord. Kaya nga sabi diyan sa 2 Timothy 2 verse 24, ang lingkod ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away. Sa halip ay dapat siyang maging mabait sa lahat, mahusay magturo at matyaga. Kaya nga po sa atin, bilang kalipunan ng mananampalataya, sabi nga, pinagbabawal po talaga ang yang kaguluhan. Kaya nga po, oneness in spirit po tayong lahat, mga kapatid. Kaya nga, di ba, naalala niyo yung Psalms 133 verse 1, napakaligaya at kahangahangang pagmasid ang nagkakaisa at sama-sama tayong magkakapatid. Tapos yung pampito pong makikita po natin dito bilang lingkod ng ating Panginoon, yung tinatawag pong purity. Pag sinabing purity, kalinisan, katapatan po natin. Psalms 24 verse 3, sabi po dyan, sa burol ni Yahweh, sinong nararapat umahon? Sa banal niyang templo, sinong dapat pumaroon? Verse 24 ng Psalms verse 4, ang taong malinis, ang buhay pati ang isipan, hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at hindi sumusumpa ng kasinungalingan. Kaya nga po, pag sinabing purity, kalinisan, yung Matthew 5 verse 8, pinagpala ang may malinis na puso sapagkat nakikita nila ang Diyos. Kaya pag sinabing kalinisan, nandyan po yung ating kabanalan, cleansing, paglilinis, malinis ang puso, at higit sa lahat, sanctification po. Pagpapabanal. Kaya nga po yung sanctification na yan, consecrated po. Dedicated to a sacred purpose. Nakatuon po tayong lahat bilang isang lingkod ng Diyos, saan? Sa isang sagradong layunin po ng ating Panginoon. At in our conclusion, sabi nga po dito sa 2 Timothy 2 verse 21, ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi, malinis at karapat-dapat gamitin ng may-ari sa lahat ng mabubuting gawain. At iyan po, mga kapatid, ang lahat ng ibinigay po ni Lord para sa atin bilang isang mabuting kawal. Purihin ng Diyos, mga kapatid. So, bago tayo magtuloy, bati muna tayo ng may birthday. Ayan. May 22, 25. Happy birthday, Sister Celia Rosario. Happy birthday, Sister Sheila Tan, Sister Debbie Cosme. Sister Jilin Legaspi, Brother John Manalo. Brother Rico Montenegro. Brother Jeric Bares. Happy anniversary, Brother Ricardo and Sister Cecilia Manukay. Brother Henry and Sister Jen Pangilinan. Brother John and Sister Joyce Garcera. Praise God. Enjoy your day together with your family. Hallelujah. Happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord doesn't leave you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you.
Happy Happy birthday po birthday! sa inyong lahat and happy anniversary. O, kanta muna tayo sa Minister Ray. Give glory and honor to the Lord. Give glory and honor to the Lord. For His wonderful and mighty deeds for me. He conquers my heart with His love. Give glory and honor to the Lord. He conquers my heart with His love. Give glory and honor to the Lord. Yan. Sabi nga po din sa 1 Timothy 4:12, no? Sabi rin ni St. Paul kay Timothy, do not let anyone look down on you because you are young, but be an example in your speech, in your conduct, faith, love, and purity. Kaya nga, sabi rito, no, kaya nga anak ko, magpakatagtag ka sa tulong ni Kristo Jesus. Yan ang sabi ni St. Paul kay Timothy. At sinabi rin ni St. Paul kay Timothy, take the teaching that you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. So, nung pagiging mabuting kawal ni Kristo, alam po ninyo talagang tinuruan ni St. Paul si Timothy na maging mabuting kawal ni Kristo. Dito nga sa ating pag-aaral, no. Ang isang sundalo, hindi po yan nakikihalubilo sa civilian affair. Kung ano po yung gawain niya, yun lang po ang ginagawa ng sundalo. Sumusunod siya ang kanyang layunin, bigyan ng kasiyahan ng kanyang pinuno, mga kapatid. At binigyan din niya ng analogy na isang atleta. Ang isang atleta, alam naman natin, talagang self-discipline. At nagsasacrifice yan para ang goal niyan to win the prize. Makuha niya nung korona ng tagumpay. Kaya lahat po ng disiplina, sinusunod niya, determinado po siya na gawin yon para sa kanyang pagtakbo, hindi siya ma-disqualified, bagkos focus siya sa kanyang layunin na makuha yung tagumpay o korona. Tulad din niya ng isang magsasaka na talagang nagsisikap at hindi lang nagsisikap. Naalala ko yung kanta ng mami. Magtanim ay di biro, maghapon na kayo ko. Di naman makatayo, di naman makaupo. Nadagdagan ng awitin. Baywang ko'y nangangawit, binti ko'y namimitig. Kaya alam nyo, ang magsasaka, nung kanilang pagtitiis at nung patience na tinatawag, grabe. So yun po yung mga binibigay na analogy ni St. Paul kay Timothy para maging matatag siya,
maliwanag sa kanya ang pagkakatawag ng Diyos sa kanya, panindigan niya nung pananampalataya, maging mabuting tagapagturo ni Kristo, at maging tapat sa paglilingkod sa Panginoon. At binigyan pa siya ng isang analogy rito, mga kapatid, sa binasa natin sa verse 20. Ito na po yung pinaka-lesson dito, no? Sabi rito, sa isang malaking bahay ay may iba't ibang uri ng kasangkapan. May yari sa ginto o pilak, at mayroon namang yari sa kahoy o putik. May ginagamit para sa mga tanging okasyon, at mayroon namang pang-araw-araw. Ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi. Ayan. Alam niyo, mga kapatid, no? Ang sino mang lumalayo sa kasalanan, kinamumuhay ng kasalanan, lumalayo sa kasamaan, ay katulad ng sisidlang natatangi. Ito po nung bowls made of silver and gold. Mga kapatid, silver and gold. Alam naman natin na nung silver and gold talagang natatangi yan. Special yan. Uncommon yan. At hindi siya ordinary. Kumbaga, kakaiba siya. Walang katulad. Ang silver and gold. Natatangi nga po eh. Kaya kapag ang isang Kristiyano lumalayo sa kasamaan, natatangi. Kumbaga ang isang Kristiyano, pag tinanggap siya si Jesus Christ sa kanyang buhay, hindi lamang siya na-justified, nandoon ang sanctification, nandoon ang consecration, separated for the Master's use, no, separated from the worldly system. Siya ngayon ay nasa pinasimulan ng kabanalan sa kanya nang tanggapin niya ang Panginoong Yesus sa kanyang buhay. Kaya alam po ninyo dito kasi nung tinatawag na large house to malaking bahay, speaks about church, speaks about community. Nung large house o great house, nire-represent po niya ng church. Sa church, meron pong dalawang uri ng mananampalataya. Nung made of silver and gold and made of wood and clay. Pero maliwanag po ang sinabi rito, ang sino man pong lumalayo sa kasamaan, lumalayo sa kasalanan, natatangi po yun. Yun ang silver and gold, mga kapatid. Kaya, examinin po natin ang ating sarili. Nung silver and gold, nagbibigay ng honor yan. Nagiging mabuting halimbawa, nahahayag ang mabubuting gawa. Nakikita ang God's character sa buhay. Tayo ba, Minister Ray, sa ating buhay, pwede kasing nauunawaan natin. Pero ang tanong, nakakasunod ba tayo? Kasi ang natatangi rito, nung nahahayag ng mabuting gawa, nahahayag ng God's character. Kumbaga, nahahayag ang kaluwalhatian ng Panginoon sa atin. Yun ang natatangi. At yun ang gusto ng ating Panginoon sa ating lahat bilang mga kawal niya. Diba? Sa kasabihan, obey first. Wala nang kasunod. Lagi lang susunod para maging mabuting at tiwala. Mabigat itong mga binitawan ni Minister Ray na binasa niya sa verse 22 and 21. Mga kapatid, sabi nga, ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi. Malinis at karapat-dapat gamitin ng may ari para sa lahat ng mabubuting gawain. Ministry, pakibasa ng Ephesians 2 verse 8 to 10. Dati dishonorable tayo eh. Pero ngayon, tayo ngayon ay naging kalugod-lugod sa Diyos. Kumbaga,
because of God's grace, naging magandang ating katayuan ngayon. Verse 8 to 10. Ephesians 2 verse 8 to 10. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Verse 10, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos, at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Grabe naman yan, no? So natupad ang ganap na kalooban ng Diyos nang tinanggap natin si Jesus sa ating buhay. It is by God's grace that you have been saved through faith in Jesus Christ. It is not our own effort. No, we can do nothing without the Lord, no? Pagdating sa kaligtasan, it is by God's grace. Hindi hiningi, hindi binili, hindi dahil sa mabait. Ito'y kusang loob na ibinigay sa atin ng Diyos dahil mahal niya tayong lahat. Pero ang ganda sa verse 10, pakiulit niya yung verse 10. Ang ganda. Verse 10, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos, at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Kita niyo? Ang ganda pala ng plano ng Diyos. Since the beginning, nung una pa man, plano na talaga ng Diyos sa atin yan na talagang nung analogy rito sa bahay, merong mga kasangkapan sa bahay talagang yari sa ginto at pilak. Kumbaga, nahayag, nagniningning, parang asin at ilaw na nagliliwanag at nagbibigay lasa. Mga kapatid, nakaka-bless At ang maganda nito, hindi pa tayo pinapanganak, plano na ng Diyos yan. In His time talaga No, kaya itong pagpunta natin, paglapit natin sa Diyos, ginagamit tayo ng Diyos ngayon. Tulad kami po ni Minister nagpe-preach po kami ng Word of God. Kung titignan po namin ng aming sarili, wala naman po kaming kakayahan. At itong pinanggalingan naming lugar, pareho po kaming batang San Andres. Nung lugar po namin, nandun na lahat. Drugs, inom, barkada, sugal. Malapit po sa amin nakatira yung mga babae. Kumbaga, kung titignan mo, mga wala nang pakinabang sa mundo, pasaway pa. Pero, nung plano ng Diyos, nung una pa man, inihanda na para sa atin. At eto na po ngayon, nagkaroon ng kaganapan, ang Diyos din po ang may kagagawan kung bakit kami naririto ngayon. Mga kapatid, inihanda, dahil sa ating pakikipag-isa kay Jesus, inihanda tayo para sa mabubuting gawa nung una pa man. Kaya, glory to God, tayo sisid tayo nung vessel na nagbibigay ng honor kasi made of silver and gold. Naku, ang dami nagnanasa ng ginto. Di ba? Pag suot natin ng ginto sa katawan, iba nung ating pakiramdam. Di ba, mga kapatid? Blessed na blessed kasi ninanasa ng marami. Pinag-iipunan para makabili. Pero thank you, Lord, mga kapatid. Binuhisan tayo ng kalwalhatian ng Diyos dahil kay Kristo. Binigyan ng dangal, nilikha halos kapantay ng Diyos, pero hindi naman tayo dapat. So, it is by God's grace. Pangalawa, Pastor, Brother Ray, nung ating 2 Timothy 3:16, ayan, sinabi rin ni St. Paul yan kay Timothy. Kasi nga, sabi rito, ulitin ko muna, ang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi, malinis at karapat-dapat gamitin. So, nilinis na tayo ng
dugo ng ating Panginoong Kristo. Hebrews 10 verse 23 muna, Brother Ray. Hebrews 10 verse 23. Yan, Hebrews 10 o 22. Yeah. Tingnan ko rin dito. Hebrews 10:22. Ito na. Sabi rito, kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nilinis ng ating mga puso at hinugasan ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Mga kapatid, natatanging sisidlan, made gawa sa ginto at pilak. Mga kapatid, kaya ito pa maganda niyan. Sa pagiging kaya lagi tayong may salita mula sa Panginoon. Aware tayo sa presence ng Diyos para hindi tayo maagawa ng mga bagay na magbibigay kalungkutan sa Diyos. 2 Timothy 3:16. Tingnan niyo po ito. 2 Timothy 3:16. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Ayan. All scripture inspired by God. Which is the word of God. The truth will set us free. If you know the truth, Jesus is the truth. If you are really my disciple, you will obey my teaching. And if you know the truth will set us free. Iyan po ang salita ng Diyos. All scripture inspired by God. Hiningahan ng Diyos. It is useful for teaching the truth. Yun ang maganda ron, mga kapatid. Magagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Doon po tayo sa katotohanan. Sa salita ng Diyos. Upang makalayo po tayo sa mga walang kabuluhang usapan, pagtatalo, minsan nung pagiging kabataan, na mapusok, sa sobrang pagnanasa sa mga bagay, kahit mali, dinaanan po namin lahat yan. No? Nandiyan ang Word of God, it is useful for teaching the truth, correcting false, pagtutuwid sa likong gawain, rebuking error. Yan po ang salita ng Diyos. And instruction for right living. Yan po yung Word of God. O ano sumunod sa verse 17? Minister, tingnan nyo Nung verse 17. Kasi Verse 17. ang goal po natin dito, nung natatanging sisidlan, nung gawa sa ginto at pilak. Verse 17. Upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Yun. Upang ang lingkod ng Diyos ay maging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Yan po, mga kapatid. Ang gustong mangyari, alam nyo, salamat po sa salita ng Diyos. Diba ang jar, ang vessel, pag tinignan mo siya, lalo't napakaganda, namamangha ka. Wonderful, amazing. Kumbaga, nagbibigay ng honor pag tinignan mo ang silver and gold na yari sa vessel. Nung vessel na yari sa ginto at pilak, napakaganda niyan. Yan ang Kristiyano. Nagniningning. Kinawiwilihan. Gustong makasama ng iba. Nagiging mabuting halimbawa sa pamumuhay. Sa pagsasalita, maingat. Sa pag-iisip, talagang
sinisik niya kung ano ang nung Philippians 4:8. Mga kapatid. Yan po ang sa church po talaga, dalawa lang ang tao. Mamimili po tayo na yari sa sisidlang yari sa ginto at pilak na nagbibigay ng honor sa Diyos, nahayag ang kalwalhatian ng Diyos sa isang tao, nung karakter ng Diyos, nagiging mabuti siyang halimbawa. Meron pong isang yari naman sa putik. Dito po, no? At meron namang yari sa kahoy at putik. May ginagamit para sa mga tanging okasyon at meron namang pang-araw-araw. Ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi, malinis at karapat. Dapat, kita niyo na, dapat talaga. Sa amin pong karanasan, no? Thank you, Lord, no? Si Lord po ang nagbigay ng authority. Pinili talaga tayo ni Lord. Maging kami po kung bakit kami naririto. Hindi naman kami karapat-dapat, pero naging karapat-dapat gamitin ng may ari para sa lahat ng mabubuting gawain. Kaya nga, ulitin ko, no? Bilang isang kabataan o lingkod ng Diyos o sundalo ni Kristo, iwasan natin ang mga, ito yung nabanggit kanina. Pero dito naman tayo sa yari sa putik at kahoy. Mga kapatid, no? Nakakalungkot na hindi nagbibigay ng honor sa ating Panginoon. Amili po tayo. Magkaroon po tayo ng self-examination. At nung pursuit to holiness, nung purification, nandyan po yan, mga kapatid. Alam po ninyo, sa 2 Corinthians 4:7, brother, pakibasa. 4:7. Meron po nakalagay dito. Sisidlan tayo. Ito po yung huli. 2 Corinthians 4:7. Ito po. Ayan. Ito po. Ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay tulad sa mga palayok na gawa sa putik, upang ipakilala na ang dakilang kapangyarihang ito ay sa Diyos at hindi sa amin. Ayan. So lahat naman ng vessel, no? Fragile, weak, mga kapatid, Pero pinagkalooban ng kayamanang espiritual or spiritual treasure. Mahina lang. Pero dahil si Kristo ang laman ng vessel, naghahari si Kristo, nagro-rule, nung plano niya natutupad, nung kalooban niya nagaganap, nagpapaguide sa Diyos, no? Para yung lesson natin sa Christ as the head of the church, siya ang head ng church, ng plano, ng direction, ng guide, ng rule. Kasi siya ang head ng church, dapat siya ang masunod. Mga kapatid. Tayong mga Kristiyano, mahina tayo. Pero nasa atin si Jesus. Nasa atin ang Holy Spirit. Nasa atin ang kanyang salita. Kaya sabi ni San Pablo, I can do all things through Christ our Lord. I have the strength to face all conditions by the power that Christ gives me. Kasi nung vessel na yari sa ginto at pila, si Lord kasi, Lord, fill me,
melt me, use me, and mold me for your glory. Di ba sabi rin sa salita ng Diyos na nung nung hidden treasure, nung matagpuan ng treasure hunter, ibinaon muli nung ginto kung saan na kaya nakatago, umuwi ng bahay, ipinagbili lahat ang kanyang ari-arian at nang maipagbili, binili yung lupa kung saan nakatago ang ginto. Sumunod sa Diyos. Inalimutan niya na ang lahat. When anyone who is joined to Christ, he is a new being. The old is gone and the new has come. Kaya tayong lahat ng mga lingkod at sundalo ng Kristo, take the helmet of salvation, wear the breastplate of righteousness, the belt of truth, and the shield of faith, the sword of the Spirit, the word of God, and the shoes, the readiness to preach the gospel. The shoes, the readiness to preach the gospel. Take the whole armor of God, and you'll be saved, and you'll be saved. In Jesus' name, amen. Minister Rick, closing prayer na tayo. Ayan. Sige po, tayo po'y manalangin. Muli, Lord, lahat ng papuri, lahat po ng pasasalamat, Panginoon, ay para sa inyo po lamang. Salamat po, Lord, sa wisdom, understanding, anointing, ng lahat po, ang napakinggan po ay galing po lahat sa inyo. Tumimo po sa bawat puso at isip ng lahat po ng lingkod niyo, Lord. At wala po talaga kaming magagawa, Panginoon, kung wala po kayo. Kaya sa umaga pong ito, pagpalain niyo po kaming lahat. In Jesus' name, Amen. Amen. God bless us all. For our repeat news song of the week, Jesus, Ikaw ang aking pag-asa, composed by Sister Sally Bartolome. God bless you us. po. Nang dumanas ako ng mga pagsubok, Panginoong Jesus, hinding-hindi mo ako initiwan. Pagkat lagi kang nandiyan kapag ako'y nag-iisa, at pinalalakas kung ako'y nanghihina. Sa gitna ng mga hilahin, ako'y nilingap mo. Ganap na tulong mo'y aking nakamtan. Papupurihan ka, pasasalamatan ka. Ang buhay kong ito'y iaalay sa'yo. Salamat sa'yo, O Panginoong Yesus, pagkat binigyan mo ng kulay ang buhay kong ito. Sasambahin kita at papupurihan ka, O Panginoong Yesus. Ikaw ang aking pag-asa. Dumanas ako ng mga pagsubok, Panginoong Jesus, hinding-hindi mo ako binitiwan. Pagkat lagi kang nandiyan kapag ako'y nag-iisa, at pinalalakas kung ako'y
nanghihina. Sa gitna ng mga hilahin, ako'y nilingap mo. Ganap na tulong mo'y aking nakamtan. Papupurihan ka, pasasalamatan ka. Ang buhay kong ito'y iaalay sa'yo. Salamat sa'yo, o Panginoong Hesus, pagkat binigyan mo ng kulay ang buhay kong ito. Sasambahin kita at papupurihan ka, o Panginoong Hesus. Ikaw ang aking pag-asa. Salamat sa'yo, o Panginoong Hesus, pagkat binigyan mo ng kulay ang buhay kong ito. Sasambahin kita at papupurihan ka, o Panginoong Hesus. Ikaw ang aking pag-asa. O Panginoong Hesus, ikaw lamang ang tangi kong pag-asa. O Panginoong Hesus, ikaw lamang ang tangi kong pag-asa. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel.